Chester, good morning po sir ulit. Good morning, sir. Yan, And better. Ma'am Cha, yeah. Okay, go ahead sir, go ahead po. Ano po yung tugon sa tanong po ni Chacha? Well, of course, no, yung katanungan kanina, kailan pa? Actually, itong kwento-kwento, probinsya ng Cagayan kasi ako, no, naririnig na namin ito nung last year pa. At of course, no, nagulat na lamang kami dahil, of course, nung nagkaroon ng EDCA site, last year din, medyo dumami yung mga number of Chinese foreign students, no. Hindi naman kailan na yung Cagayan, no, tumatanggap talaga ng mga foreign students yan. Marami tayong mga Indiano, Koreano at mga Afrikano na mga estudyante doon, no. At itong balita na rin na ito, kwento-kwento, mukhang nabavalidate ng mga intelligence report. Siyempre dahil nasa defense and security rin ako at yun ang naging na nakita namin dahil nga sa pagdami ng mga Chinese students dito. So ito po ay may kinalaman sa tingin ninyo sa EDCA sites o hindi po ba dahil daw doon sa nagbabayad naman ng 2 milyong piso kapalit po ng diploma kahit hindi sila papasok doon sa kanilang mga klase? Gusto kong ipunto yung konteksto ng development and security. Siyempre, malamang maaari natin tignan ito from the point of view ng security because of the EDCA sites. And secondly, why all of a sudden? Tinatanong din naman nila dun sa probinsya na bakit hindi? Kasi naman, kilala naman itong mga universities na ito, no? Lalo-lalo na mga reputable universities ito. But of course, no, looking at the security aspect, yung lens nito, syempre naging geopolitical important yung probinsya. Well, of course, because of the EDCA sites and because of the Taiwan tension right now. And naging controversial din yung governor because of his pronouncements supporting yung Chinese projects doon, no. So, kung titingnan natin, merong larger or bigger scale kung bakit ganun yung nagiging sitwasyon. Yung second question doon sa nagbabayad ba sila ng 2 milyon, of course, no, this is now a question of the number or the quality of students na tinatanggap, no. Kasi isa sa mga requirements dapat dyan pagdating sa mga foreign students studying in the Philippines is yung language proficiency nila pagdating sa English, no. Kinakailangan talagang bihasa sila doon dahil of course ang magiging medium of instruction sa mga classrooms in English. Paano sila papasa kung hindi sila nagkakaintindihan ng professor at ng itong mga foreign students na ito. So hopefully, no, ang gusto nating maano dito is yung quality of education and of course yung scrutiny pagdating sa regulation and of course, no, sinasabi nila with proper documents sila. But of course, no, we do understand yan. Pero tignan din natin yung bigger scale of the security aspect. Dahil nga, panahon ng mga digmaan, nangyayari talaga yung mga ganitong sitwasyon, no. Isa sa mga tinitingnan nila yung academia na pwedeng pasukan for infiltration. We could not deny the fact na maaari na hindi alam o nakikita ng mga universities ito sa probinsya because of course, no, ang tinitingnan nila yung memorandum of jointness or yung kung ano pang mga aspeto. But at the same time, tayo na nasa defense and security, tinitingnan natin ito as a red flag. Kailangan maging mapagmatyag din tayo dahil nga tinitingnan natin yung geopolitical and security implications ng lahat ng ito. Pagka po ba ang ating armed forces, ang kapulisan, hindi masyadong tinutukan itong pagdami ng mga Chinese students, not only in Cagayan, kung saan sinasabi nyo nga po na may 2 bagong EDCA sites, maging doon sa ibang mga lugar dito na crucial po, no, sa ating bansa. Ano po bang posibleng mangyari? Of course, no, easy integration. Actually, I just received some information na ito ring problema na ito, hindi lang sa Cagayan nangyayari, kundi sa Subic din, no? Because Subic is fronting the West Philippine Sea. Anong nakikita nating pattern dito? It seems like yung influx ng Chinese students, doon sila sa mga strategic locations kung saan meron tayong geopolitical problem, no? Because Subic is facing the West Philippine Sea, of course Cagayan or Cagayan Valley as a region, no, where you have Batanes,
Cagayan Province and Isabela are fronting towards Taiwan sa yung Philippine rice, Benham rice natin. So napapansin natin bakit sa Luzon yung concentration ng pagpasok nila. Pwede naman in Metro Manila or in Visayas and Mindanao. So doon lang tayo yun yung raise natin questions. There's no problem about local universities accepting foreign students. Hindi yun ang issue. So the main issue here is yung security implication. Dahil alam natin na very critical right now yung role ng mga probinsya na dapat maintindihan nila yung konsepto ng national security. Because of course, we do understand yung local government, meron silang autonomy. No? And of course, itong mga universities na ito, recognized by CHED, meron din silang autonomy to accept foreign students. But at the same time, it is the role of the national government to at least, especially itong nasa defense and security sector natin, look in program to the profiles of the students. Kasi nga, lately, di ba, meron na nababalita na sleeper cells, pwede silang magpanggap as students or as workers or as any Filipino, typical Filipino, pero they are skilled when it comes to yung espionage. Yun yung mga kinakatakutan natin na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Ito pong binabanggit nyo rin kanina na 2023 nag-start yung pagdami nitong mga Chinese students dito sa Cagayan. So there's a possibility na parang na uulinigan na nila yung mga exercises na gagawin, maging yung pong mga mas pagpapaigting pa ng relasyon natin with our ally countries, kaya mas dumadami sila ngayon. Pwedeng ganun ang posibilidad? Posible, tama ka doon, Ma'am Chacha, no? Posibleng ganun yung rational kung bakit nandoon sila na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao na hindi bukas ang kaisipan nila when it comes to national security. Dahil of course kung ako din lang naman na ordinaryong tao at nakita ko may mga foreign students doon at malaking maitutulong o maiambag sa reputation ng university o ng ekonomiya ng probinsya, bakit naman ako hindi? The point is, of course, specialized kasi yung national security. Hindi lahat ng tao nakakaintindi dito sa konsepto na ito. Hindi lahat ng politiko naiintindihan itong konsepto na pinag-uusapan natin. Kaya kinakailangan may diskurso at ito na nga pinag-uusapan natin para lalong maintindihan ng lahat ng tao ng mga Pilipino kung nasaan ang Pilipinas ngayon. Ano ang sitwasyon nito pagdating sa seguridad ng ating bansa. Ito man ay nangyayari sa probinsya, maintindihan nila yung kahalagaan nito na meron silang papel para ipagtanggol yung soberenya ng Pilipinas. Ang sinasabi po ng ating mga militar at kapulisan, as of now, wala pa namang nakikita na security threat itong pagdagsa ng mga Chinese students dyan po sa Cagayan. Ano pong tugon nyo doon? Maganda kung gano'n. Kaya nga tayo nag-uusisa para malaman kung ano totoong status. Dahil of course, hindi ordinaryo yung pagdami nila. Hindi rin ordinaryo na bakit sa iisang probinsya ang pinipili nila kung saan mataas yung tension right now pagdating sa regional security. Yun lang naman yung gusto natin tanungin at kung ang lumalabas ay hindi naman ito threat sa national security ay malaking pasasalamat natin. Ang maganda dito na pag-uusapan natin yung mga ganitong diskurso at importante na maintindihan din ng mga politiko ito dahil by next year, midterm elections natin, maaaring gamitin din ito ng mga politiko sa kanilang political agenda. At the same time, critical yung mga tao na kung whether or not ginagamit lang ito ng mga politiko rin for their own interest, or at the same time, maintindihan ng bawat isa na merong importansya yung probinsya pagdating sa national security ng ating bansa. Okay, bago tunghayan natin, Professor, itong peripheral issue ng lagayan para po sa mga degree, sa inyong mga pag-aaral, meron bang history ang China na ganito ang kanilang pamamaraan
they deploy their citizens at nagdi-disguise na kung ano-anong estudyante man yan, trabahador o negosyante, and then ginagamit nga ito para ho sa pag-iispiya nang sa ganun po malaman ng bansang China kung ano ang dapat nilang igalaw o ikilos sa isang bansa na sila interesado. Magandang katanungan yan, Sir Ted, no? Malawak kasi yung konsepto nung yung soft power, no? Kung matatandaan natin sa mga Ivy League universities sa Amerika, sa US ngayon, karamihan na mga graduate doon mga Chinese. At although hindi legitimate students sila, pumasa sila sa mga aptitude sa pag-entrance nila doon, yung iba binabayaran nga nila para makapasok sa mga Ivy League universities. Pero ang ginagawa nila, kumukuha sila ng pananaw at teknolohiya, knowledge about technology from the US, at yun yung ibabalik nila sa kanilang bansa. Hindi naman to bago na ang China lang gumagawa. Anong kapanahonan ng Second World War, ganyan din ang ginawa ng mga Germans, no? Nagpadala sila ng kanilang mga estudyante around the world at doon sila pwedeng kumukuha sila ng kaalaman for technology. Parte rin ng kanilang training is to study the people para maintindihan nila yung komunidad na yun at para pagdating sa kanilang pulisiya, makakatulong yun sa kanila. So, ganun din yung nangyari nung iba't ibang episodes dito sa ating bansa, no? Kaya nga may mga cultural exchanges, scholarships abroad. Yun yung punto doon para ang tawag kasi dyan is to influence the mind, no? Cognitive siya. So, in a way, yun din yung pamamaraan, although legitimate yung students, maaring legitimate sila, pero yung ambag na maibibigay nila sa kanilang bansa para lalong maintindihan nila yung kultura at geografiya ng Pilipinas, yun yung lumalabas na mga add-on sa kanila para makatulong sila kung sakaling magkaroon man ng digmaan o magkaroon man ng hindi pagkakaunawaan. So yun yung mga bagay-bagay na makakatulong sa kanilang pag-aanalisa sa ating bansa. Okay. Sir, so dito ho ngayon sa issue po na inyong nalaman na nagkakaroon ng suhulan para makakuha ng master's degree o college degree ba kasama dito nitong mga foreign students na ito. Ano po ang kumpirmasyon dito at meron ba kayong ebidensya? Well, of course, no. Ito ay nagmula sa mga kwento-kwento sa aming probinsya na nagde-drive doon sa mga intelligence reports. Pero lately, ang lumalabas ay sinasabi na nga ng AFP, wala naman nagiging problema. At ang nagkaroon ng forum din noong sa mga universities sa aming probinsya at mariing na tinatanggi ito. At nagsalita rin yung mga ibang politiko sa amin na sinasabi hindi naman daw 4,000 plus yung mga estudyante at ginagamit lang daw ng isang politiko para mapag-usapan. At ang real numbers daw ay mga 400 plus lang na mga foreign students, no? Ano ang ebidensya natin dito? Ang sinasabi lang natin dito is of course, no, itong kwento na ito na naging na lumalabas din sa mga intelligence report ay magandang of course, no, gamitin, basihan para rin mapag-usapan kung ano yung estado ng mga foreign students, lalong-lalo na yung mga Chinese. Of course, we're not we don't single out itong mga Chinese nationals kasi napaka-racist naman yung ganung polisiya, no? Ang punto lang natin dito, maging mas mahigpit ang ating gobyerno sa pagproseso ng mga dokumento. Ano ba ang international and national standards natin pagdating sa mga foreign students. At the same time, maintindihan ng bawat isa itong matagal na nating gustong ipaintindi sa lahat, yung konsepto ng national security. Yes sir. And that is well already said, no, itong issue nga na inyong pinupunto, yung bigger picture dito. But going back dito po sa issue tinatanong ko, Professor, kayo ho ba mismo may lumapit sa inyo dito? Paano ho ba nagsimula itong kwentong ito? Para lang ho din natin maipanatag ang kalooban, no?
ng ating mga taga doon sa Cagayan, yung mga umaalma ngayon sa lagayan issue na ito, para lang ho natin maitama ito kung dapat pong itama dito ho sa impormasyon na umano ay nanggaling po sa inyo, Professor, na merong nagbabayad nga ng hanggang 2 milyon para lang makakuha ng diploma. May mga usap-usapan ng mga profesor na ayaw ko rin banggitin yung mga pangalan ng mga Of course, ito. yes sir, we understand. No? Of course, no? May mga pagkakataon na nakikita-kita kami at syempre, madalas din kaming umuwi sa aming probinsya at ito ay napag-uusapan, no? Napag-uusapan. At nung naisawalat nga itong data na ito, may mga nagko-confirm din na mga kilalang personalidad mula sa aming probinsya na nakabase doon at sinasabi nila na nangyayari nga talaga yung mga ganito. Of course, no, hindi naman basta-bastang pinagkukwentuhan ito kung wala namang basihan na nakikita. Okay. Opo, sige po. So, Professor, coming from the academe nga dito, paano iimbestigahan ito? Paano malalaman kung totoo ito hong panunuhol ng ilang estudyante para makakuha ng degree? Anong magandang gawin po? Ng CHED rito o mismo po ng kinaukulan, ng PRC for that matter? Nakita ko yung mga reports ng CHED na nagsabi sila na gusto nilang usisain itong problema na ito at wala doon namang nagre-reklamo, kinakailangan may magreklamo at yun din ang sinasabi ng Senado, kailangan may magreklamo para of course, no, in any due process, no, there should be a complainant, no, para mag-prosper yung any investigation, further investigation. Sa ngayon, wala namang lumalabas na nagre-reklamo, siguro dahil sa takot din nila or siguro ayaw pa nilang lalo mapag-usapan or siguro on their part, kinokorek na nila siguro yung issue na yun. And of course, no, ayaw ko rin masyadong mapalaki na nanggaling din sa akin kasi iniisip ko rin yung seguridad ng aking pamilya at mga kamag-anak doon sa probinsya dahil nung lumabas itong issue na ito, kaliwat kanan yung mga tawag sa kanila at naiipit din sila sa sitwasyon. Gusto ko rin proteksyonan sila dahil sa sitwasyon na ito. Opo, sige, naiintindihan po natin yan. So, sa ngayon, hindi kaya maganda rin po dito, Professor, kung ikaw si CHED, no? Hindi mo na kinakailangan ng complainants at kung yan po naman 400 o wala pang 1,000 na mga estudyante na nakapagtapos, na nakakuha ng degree, hindi ba maganda rin ma-check ang bawat profile itong isang ito? Yung kanya mga requirements, di ba? Yun nga ang sinasabi ko po. Tama po kayo dun, Sir Ted. No? Yun din ang mga sinasabi ko sa mga ibang media interviews po na yung data, real data, makikita natin yan sa Bureau of Immigration, sa BFA, at doon natin mismo doon natin makikita na importante itong mga datos nito. Actually, ang point of view lang natin dito is transparency. Okay. No? Sige po. Opo. Opo. Sige. So imparting po, Professor, we can say na wala namang ebidensya dito sa mga suhulan na ito. Kwento-kwento lang ito ng ilang mga taga-academe, pero kinakailangan pong laliman ng investigasyon to really find out if this is happening. Ganun po yun. Yes. I agree with that statement. Okay. Sige po. And the bigger picture here is that yung pambansang seguridad dito po sa pagdagsa ng mga dayuhan, lalo na po, with all due respect, hindi ho naman for being racist, no? Nito hong mga Chinese dito po sa Cagayan. That's the issue. Opo. Tama po. Okay, sige. Well said. So kami po ay muling tatawag kung sakasakali po may development sa isyong ito, Professor and Doctor. Thank you very much, sir. Opo. Opo, salamat na marami si Dr. Chester Cabalza ng professor po ng Department of Anthropology sa UP Diliman. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.